Si Rene ng Kabanatuan, paano po gagawin kung wala naman pong malaking pastulan ng kambing o pagkukunan ng damo? Kambing Ano, para anong, ano daw anong, ano, ano daw ang gagawin kung walang pagkukunan ng damo or malaking pastulan para po sa kambing? nag-aalaga siya ng kambing. Siguro, oo, or mag-aalaga pa lang. Ang ano po, kung gusto po nyo talaga mag-alaga ng kambing at walang pastulan, bibili, ano po, pwede po nyong i-cage ang kambing. Kaya nga Mhm. lang po, cut and carry ang ano, bibili kayo ng damo o Pagkain. kaya po, mag-hire kayo ng isang tao na kumukuha ng damo Mhm. sa mga kung saan po pwedeng kumuha ng damo para ipakain ninyo sa inyong kambing. Kahit Yan anong naman damo, po, kinakain niya? hindi naman lahat. Kaya nga Mhm. lang, siyempre yung ano yung kukuhanin mo, may knowledge na sa kinakain ng kambing. Usually naman, ang kinakain ng kambing yung parang napier na maliit. Okay. Mm-mm. Yun lang ang kukunin nila. Pwedeng napier, pwedeng ano. Pero sa walang pastulan yun, Mm-mm. ano ka, makikihingi ka na lang sa mga ano, ang tawag doon sa amin, kinukumpayan o kumpay. Kinukumpayan. Oo. Okay. So, Magba, alagang-alaga mo talaga. mas malaki ang mas marami ang alagaan nyo, mas marami po ang ano nyo, makukuha nyo damo. Kasi tandaan po ninyo, mga 18 to 25 kilos na damo ang kinakain na ang kambing. Isang araw? Hmm. Ala, ang dami pa na natin kailangan. Isa lang yun, ha? Bawat isa yun. Pag baka, Oh. mga 70 to 80 kilos ng damo. Kaya, nung napag-aralan ko yun, nagulat ako eh. Grabe, ang tindi pala kumain ng mga kambing at baka. Meron namang substitute sa kambing na ano, pwedeng, ang ginagawa ko po doon sa farm, pinapakain ko katawan ng saging, Mm-mm. inis. Pero ano, binibigyan ko ng ano, pagka-slice ko, linalagyan ko ng kaunting asin para may lasa. Mm-mm. Mm-mm. May Asin, bago lalagyan ko ng kaunting konting ano? matamis na alat pa. Maalat. Okay. Sige. Eto. Ano daw mas maganda alagaan? Native o hybrid? Kung ako po ang tatanong ninyo, mas maganda po hybrid. Kasi kung hybrid po ang alagaan ninyo, nasubukan ko na pati po, mas mabilis lumaki yung anak. Mas mabili lumaki ang anak. Kaya nga lang po, talaga pong alagaan ninyo. Mas sensitive naman po siya kaysa sa native. Mm-mm. And may presyo ang hybrid. Oo, may presyo. Kasi ano eh, yung yung native, baka times 3, times 4. Ang Yung presyo? pinakamura yun ha. Okay. Kasi yung native, may mabibili kang mga sabihin natin 4,000. Yung hybrid, mabibili mo 25,000, 20,000. Okay. Pero pwede na yung gawing parent para Oo, paramihin. oo. Okay. So, malaki pala ang diferensya ng native sa hybrid. Pero Mhm. 'di ba kapag native may advantage din naman siya. Sabi ano 'di ba, sabi matibay sa sakit, ganyan, hindi masyadong alagain unlike the hybrid. Pero yun nga, tama ka, mabilis siya lumaki. ah Ayun, meron din namang market, 'di ba? May market naman ang
kambing na. Pero ang problema, yung market mo, kailangan sa market ng ng hybrid din. Okay. Kumbaga, hindi pa for slaughter para katayin. Yun lang ang para. Nagulat ka ako dito sa AgriLink, may presyo 1 million kambing. Kambing 1 million yung ginto? Kaya sabi ko, Sabi na. malaki pa yung kambing kong isa dun eh. Sabi ko, ano kayo pinakain doon? Kaya pala ayaw man lang pahawakan ng konti. 1 million? Hindi, bakit daw 1 million? May explanation ba yun? Okay, kasi ano naman yun, pure breed from US. Okay. Ang bili daw niya doon ay nasa 1N plus ano pa yun, transpo. More than kung i-convert sa peso Kasi kilalang breeder daw yun. Sabi ko, parang, ewan ko lang parang, ano ba ang pagkakaiba ng pagkarne na? Yun na kasi ang... Malalaman mo po bang? Bilis na talaga. Okay. Iba. Okay. Sige. In 6 months, meron ka ng umaabot ng almost 50 kilos. Isang kambing, 35 to 50 kilos ang hybrid. 6 months. Pag native, swerte na kung umabot ng 18 kilos. 6 months? Oo. Oh, laki palang diferensya din. Parang 18 kilos pa rin yung native ko eh. Ilang taon na yan?